Nilinaw ng House Prosecution Team ang totoong layunin ng isinasagawang paglilitis sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, tiniyak nilang makikipagtulungan sila sa Senado para mapabilis ang pag-uusiga. At mula sa Batasang Pambansa, si Kate Renia, live. Kate. Yan hindi isang criminal case na naglalayong magpataw ng pagkakakulong. Itong tumatakbong impeachment trial sa Senado. Ito ang binagyang diin ni House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers. At sa halip anya, layunin itong impeachment na tukuyin o alamin kung karapat-dapat pa bang manatili sa tungkulin ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert A. Barbers, malinaw sa ilalim ng 1987 Constitution na ang hatol sa impeachment ay limitado sa pagtanggal sa pwesto at posibleng diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang pampublikong posisyon. Kung may pananagutang kriminal, hiwalay paan niya itong dadaanan sa proseso ng hustisya. This impeachment process walang kulong, kundi yung pagtatanggal lamang sa opisina. Ito ay proseso na kung saan tinitest yung fitness ng ating mga opisyal sa gobyerno kung karapat dapat ba silang manatili sa kanilang pwesto. Para kay Barbers, mas mataas ang pamantayan para sa mga opisyal na may pinakamalalaking responsibilidad sa gobyerno. Kaya sa Senado ngayon, nakasalalay ang pagbusisi sa mga ebidensya upang matukoy kung nananatili pa ang tiwala ng publiko sa Vice-Presidente. Hindi ba dapat kapag mataas ang pwesto mo sa gobyerno, hindi ba dapat mas mataas yung panuntunan, mas mataas yung standards of you being in that office? So dahil sa pagbabanta ba, nawala yung tiwalang yun? So yan ang gusto nating patunayan, kaya tayo nandito sa impeachment trial. Kasabay nito, tiniyak ng House Prosecution Team na makikipagtulungan sila sa impeachment court upang mapabilis ang takbo ng paglilitis. Pero hindi rin dapat madaliin agad ang proseso. Pagdidiin ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa, lalo't kung kapalit nito ay ang maayos na paglalahad ng ebidensya. Kami din naman, no? Gusto din naman namin tong matapos sa lalong madaling panahon. Ayaw naman namin tong patagalin unnecessarily, no? But of course, without sacrificing our ability to properly, efficiently, and effectively present evidence. Anya, pagkatapos ng bawat pagdinig ay nagsasagawa sila ng masusing assessment. Kung naipaliwanag na ng mga naunang testigong humarap ang mga testimonya, maaari na silang hindi patawag upang mapaikli ang paglilitis. Bien, sa kabila ng hangarin na mapabilis itong impeachment trial, naninindigan ang kampo ng prosekusyon na hindi dapat maisaalang-alang o may sakripisyo ang katotohanan at wastong proseso para mapananagot ang isang opisyal ng bansa. At yan mo na ang update, balik muna sa inyo, Bien.